Magandang araw Pilipinas, ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Segjing Paras. Segjing, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Paring Eli. Mukhang magandang araw ngayon. Maski hirap na hirap ang ating mga kababayan sa dyan, sa mga kalye. Hindi sila makakalabas dahil sobrang baha at sobra-sobra ang kanilang paghihirap dito sa gobyerno na ito na wala namang nangyayari sa mga flood control program. Ngayon araw, yun din ang araw na ako'y nagbigay ng aking sagot doon sa subpoena ng NBI. So, yun ngayong araw, no, nagsabit ka ng iyong counter affidavit sa pamamagitan ng iyong abogado na si Attorney Mark Tolentino at ito na yung sagot, Segjing, sa mga naunang mga paratang. Nako, halos araw-araw may mga pa-interview yung NBI at pero ikaw nanahimik muna at hinayaan mo yung abogado na magsalita. So ano ba nangyari doon na Secretary Jing? Well, unang-una, itong sinasabi na alias Ken, ang pangalan talaga nito, Bugaw na ito, at Bugaw at semi-Bugaw, semi-manager, ay mayroong proposal. Hindi ko na muna sabihin ngayon at nag-submit na ako ng aking affidavit para sagot sa kanilang imbitasyon na magbigay ako ng statement. So I sent an affidavit. And ito po ang napakinggan ko na sinabi ng aking abogado na nandoon siya sa NBI. Ating pakinggan kung ano ang pangyayari doon nung sinubmit niya ang aking affidavit doon sa NBI. Panoorin natin si Attorney Mark Tolentino. So, hindi pala totoo na Superman ang ebidensya nila. Parang putete. Bakit? Binasa ko talaga lahat. Walang nakalagay doon na to prove kahit konting ebidensya na may human trafficking. Na okay naman, nag-submit kami ng affidavit ni Kong Jing Paras. But bago kami nag-submit with, of course, the attorney Freddy Topacio, binasa namin yung mga affidavit ni alias Ken. Yung first affidavit, yung second affidavit, yung mga attachment. So, hindi pala totoo na Superman ang ebidensya nila. Parang putete. Bakit? Binasa ko talaga lahat. Walang nakalagay doon na to prove kahit konting ebidensya na may human trafficking. Walang ganun. So, yung mga attachment galing lang sa isang website. So, walang ang picture sila or video na nag-meeting yung mga babae kasama yung kliyente natin. Walang ganun. So, na may CCTV doon sa labas na nung lumabas sila at pumasok sa isang restaurant sa Quezon City. Yun lang. So, binasa natin isa-isa yung affidavit ni alias Ken. Wala ding nakalagay. Parang more on statement niya laban sa aking kliyente. Yung kliyente naman natin, may statement naman laban sa kanya. So, yun talaga ang nangyari. Attorney, ano palang ibig sabihin ng Ano? Ano palang motibo ng bagong pelikula na ginawa nila? Bagong pelikula. I don't know kung anong motive nila kasi baka inunahan nila yung planong ipalabas yung statement ng mga babae. So, hindi pa lang lumabas, sinira nila ang statement. Ginawa nila na isang tanim pokpok or may planong paninira, but actually, may totoong nangyari in 2025. Yun ayon sa mga babae. So, nahilot sila, sir? Posible nahilot. Naiba na kasi yung kwento eh. Yung kwento nung nag-meeting sila, ilabas nilang statement, but ngayon, naiba ng kwento. Naiba na, parang may plano ng paninira na hindi naman talaga yun ang plano. Kung hindi, ang plano talaga is gagawa ng statement yung nangyari sa 2025. So sabi pa ni Butete daw, Butete lang daw yung lakas ng kanilang ebidensya. But well,
alam mo naman, if the government is weaponizing its agency, talagang matatakot tayo dahil tayo ay isang isang ordinary citizen, naglalahad lang tayo ng ating grievance sa gobyerno at pinapansin tayo at pinapatulan at hinaharas na huwag magsalita, gagawan-gawan ng kwento at malay natin baka gagawan din ng script or gagawan din ng mga gawa-gawa na mga aligasyon at gagamitin nilang pwersa ng gobyerno at sasampahan tayo ng kaso. Pero tayo maninindigan sa ating karapatan, paring Eli, bilang isang mamamayan, and we'll fight it out in accordance to law. Mayroon tayong sinasabi na judicial system at doon po tayo ipapairal natin yung rule of law. Pero ngayon, Sec Jing, no, at parang sa tagal ko na rin sa media, ngayon lang tayo naka-inkwentro ng ganito na parang ang binibigyan ng parang gustong paniwalaan at ipinapakita sa tao, itong suspect ng di umano human trafficking, tapos ay talagang halos araw-araw nagpapa-interview. So, yun nga, actually, parang paninirang puris naman sa mga sinasabing akusado. So, nagko-contest yung alias Ken sa kanilang paninira at ito namang bragadosyo na braggart na direktor na salita din ng salita, imbis tumahimik siya at bigyan mo na ng pagkakataon na makapag-submit ng counter statement. Nauna na siya, sinasabi na niya yung konklusyon. Yes, And sinasakyan siya ng media, maybe malaking pera niya sa PR at sumasakay ang media, trial by publicity, paring Eli. Kasi parang pinilito, guilty na Parang pinalitaw niya na ang lakas ng ebidensya namin, mananagot si Paras, mananagot si Libiste, talagang kung hindi sila haharap, sasampahan na kami ng kaso, ganyan. Pero hindi pa kami nakapagsagot, hindi pa niya napakinggan yung kaso, hindi pa niya nakita yung adverse claim namin against yung perjured na testigo nila na itong si Lito de Guzman. Now, dito sa ni Pinky Webb, in-interview siya, may sinasabi siya tungkol sa akin. Pakinggan muna natin. Sasagutin mo yan. Sasagutin natin. Ako lang po, nagtataka lang ako. I think, I watch your show na sinasabi mo that si former Kong Jing Paras, very vocal yan Talaga nagsasalita yan, dire-diretso. Pero in this issue, medyo missing yata. He's quiet because ang sabi daw ni Attorney Mark, pinayuhan daw niya ang kanyang kliyente na huwag magsalita. But he's also a lawyer. Yes. He's also a lawyer. Okay. Now, ngayon, paring Melvin, ito si Melvin, matagal ko ng kaibigan to. Nung palaboy-laboy pa lang ito sa Metro Walk, nagpo-poker, matalik na kaibigan ko ito. Even through thick and thin, we've been together in some, gatherings, tapos naging member siya ng PDP Laban, naging associate, naging official na hanggang ni-nurture siya ni President Duterte ng mga grupo nila Baybot Alvarez, nila Bongo, binigyan siya ng break, naging mataas na opisyal ng PDP Laban, tapos eventually noong nanalo si President Duterte, binigyan siya ng malaking pwesto ni Al Cusi, naging transco siya, and may mga istorya-istorya dyan, paano siya nagmaniobra dyan, hindi natin alam. At eventually, naging cabinet secretary pa towards the end of the Duterte. So in other words, minahal siya ng grupo ni Duterte.
Pero I don't know why he, yeah, hinahabol niya yung mga minamahal na mga tao ni Duterte, na minahal din naman siya ni Duterte. Hindi ko maintindihan bakit nagpagamit siya ngayon bilang isang berdugo ng administration to investigate, to harass yung mga kasama niya dati sa PDP laban sa Duterte administration. But anyway, sinabi niya ngayon, paring Kelly, natahimik daw ako. Alam mo naman, hindi naman tayo pwedeng parating nagsasalita kung wala tayong meaningful na sasabihin. Pero this time, sasabihin ko sa kanya, paring Melvin, with due respect, sinabi mo na tumawag ako dito kay Lito de Guzman. Sinabi mo dito sa interview. Hindi po totoo yan. That's a big lie. I never called Lito de Guzman noong detain siya sa NBI. On the contrary, siya ang tumawag sa akin. Ito po yung screenshot. At sasabihin ko sa iyo na siya ang tumawag noong July 30 ng 6:52 in the morning. Ayan po. Lito de Guzman, mobile, incoming call, 1 minute, 60 seconds. Yan yung cellphone ko. Tumawag siya sa akin. At ito, anong tinawag niya sa akin? Sinabi niya sa akin, Kung, nahuli ako ng NBI. Mukhang, ginawa nila ako ng, entrapment. Isang tao ni Recto at ni Vilma, ang pangalan ay Ambet Nabos. Sinet up po ako. Isang tao na nila Vilma at ni Recto, si Ambet Rivera Nabos, ay nakipag-usap sa akin at sinabi niya na may mga bisita na mga hapon the next day, bukas ng gabi. At may contact person na tatawagan ako at mag-usap para darating yung mga hapon doon sa isang hotel. At doon magdala daw ako ng 5 babae. Itong tao na kausap ay ang pangalan ay alias Chantel. Alias Chantel ang pangalan niya. Nitong babae na tao na ito ang ni-refer sa akin. Tapos sinabi niya, kung pinipilit nila akong bigyan ng abogado, baka pwede mo akong bigyan ng abogado. Tapos ang aking abogado na binibigay nila a certain palad. Hindi po ako tumanggap doon. Bigyan mo akong abogado. Tapos yung anak ko, patawagin ko sa iyo. Ang pangalan niya Daniela. Tatawag siya sa iyo para mag-coordinate para makarating yung abogado. So, ang tanong ko ngayon, mga kababayan, sino naman itong sinet up nila na tao na tatawag makipag-ugnayan kay Lito, identified daw ito sa mga Recto, at ito daw ang nagsabi sa kanya na magdala ng mga hapon, mga babae, para ilagay sa isang hotel at makipag-ugnayan sa mga hapon. Pero ang naratnan niya doon, pagdating nila doon, mga NBI. So, klaro-klaro na tingin ko, I allege that there must be, plan between Recto and the NBI para i-set up siya. Para maybe may nakabulong sa kanila na i-prevent siya na magsalita against Recto. Kasi the day before, mayroong meeting at they were willing to say something of what happened in the past.
Kasi siya daw ang nagbibigay ng babae sa mga high officials, including this person. So, ngayon, ang tanong ko kay Melvin, kayo ba ang nag-set up nitong, sino ba ito? Itong Ambet Nabus. Ito, nag-research ako. Ito yung picture oh. Ayan ito yung Ambet Nabus na balita ko, balita ko rin at sinabi rin sa akin ni Lito de Guzman na ito daw yung kumontak sa kanya nung Monday morning at magdala daw siya ng babae the next day at kukontakin siya nitong Monsur alias Chantal. Monsur alias Chantal. At dadalhin yung mga babae, may mga Hapon. Anong nangyari? Bakit hindi Hapon ang nadatna nila? NBI. So, klarong-klaro na may set up ang NBI at saka sila Recto. They are weaponizing the NBI, allegedly, para hulihin ito si Lito de Guzman at iba-blackmail nila na magsalita ng laban sa amin ni Recto. Tinuruan na siguro nila ito kung anong sasabihin, may script na sasabihin para i-involve kami sa kanilang maniobra. So, mga kababayan, ang tanong ko kay NBI Director, with due respect, Sir, paano na set up ito si Lito de Guzman dito kay Ambet Nabus at itong Monsur Chantal? Tapos paano napunta naman magdadala ng babae? Paano naman na intercept ng NBI? Sabi mo, it's only a regular. Anong sabi niya, paring Eli? Hindi, parang regular na yung Regular na operation nila. Operation ng NBI at na-timingan lang daw ito si Lito. Pero ang tingin ko, hindi Ang tingin ko ay parang set up. At I want, kung seryoso po kayo at matino kayo na agency of government, investigahan niyo itong Ambet Nabus na identified sa mga Recto. Very friendly yan kay Madam Governor Vilma doon sa mga pictures. Ayan Yan si Ambet Nabus, Rivera Nabus, yan si Vilma Santos. So, kaya natin ipinakita yung sa newspaper. Kasi baka sabihin yung naka-photoshop lang yung sana Yung kanina pinakita natin. So, ito, maliwanag sa column niya yan. May column siya. May column siya Columnist pala ito So, ang tanong ko po, Melvin, Director, ano pong role nito? If you have dug deeper, you will find out na itong sinabi ni Lito sa akin nung umaga, nung July 30, 6:52 in the morning when he called up, na-mention niya itong Ambet Nabus, na yun daw ang nag-set up sa kanya through itong alias Chantel. At dadalhin daw yung babae dahil may mga Hapon. Pero it turns out that yung mga Hapon, paring Eli, ay mga NBI agent. Bakit na-convert na ba into Japanese citizenship ang mga NBI ngayon? So parang binabanggit mo, Sekjing, parang yung lumilitaw na parang nagkaroon ng setup. Setup. Tapos, bakit si Lito humihingi sa akin ng abogado nung umaga na yon? Dahil ayaw daw niyang tanggapin yung abogado na a certain palad. Kaya nga pinadalhan ko ng lawyer doon at nakausap ng lawyer si Lito nung umaga at tuwang-tuwa siya. In fact, para mapatunayan na talagang totoo itong sinasabi ko, sinabi din ni Lito na yung anak niya, ang pangalan ay Daniela, ay tatawag sa akin. At totoo po, totoo po na tumawag sa akin yung Daniela at nakipag-coordinate tungkol sa abogado. Ito po ang
text exchange namin ni Daniela. Ayan, Daniela, after Lito talked to me, well, after he called me, yung anak niya, si Daniela, tumawag kaagad sa akin. Oh. At pinalo up yung abogado na hinihingi ni Lito dahil mukhang pinapagawa siya ng script na ayaw niyang gawin. So, yun po, mga kababayan. This is something that should be investigated. Kung bakit na-set up si Lito dito sa Ambet at naging ang NBI na ang nagsabi na inintrap nila. At bakit pinilit na bigyan ng abogado? Humihingi ng abogado si Lito. Tapos nung gabi, kausap ko yung anak niya, sabi, hindi na po, na-convert na si Lito doon sa kabila, sabi nung anak niya. No. So, yun po ang nangyayari, mga kababayan. At ngayon, ginagawa na kami ng aligasyon na gumagawa ng peke na mga kwento at sisiraan si Secretary Recto, mga kababayan. So, yun po, the rest is history, no? Yan po ay ilalatag pagka natapos yung investigasyon nila at mapunta yan sa, kung sakali man na hindi nila i-dismiss ito sa NBI, pupunta nila sa Department of Justice for preliminary investigation, ay we are more than willing to participate and tell everything that happened on this. It's a lawyer, 5 lawyers versus the perjured statement of a well-known pimp, well-known manager of prostitutes and so on and so forth. Yun po, mga kababayan. So, ngayon, ang tinatanong po natin dito, bakit itong si Lito de Guzman, sinampahan daw, sabi ni Melvin Matibag, sinampahan daw ng human trafficking. Bakit balita ko, pinakawalan na? Bakit yung mga babae na involved in the human trafficking ay pinakawalaan na lahat? So, ganun ba? Mayroon bang deal na pakawalaan ito si Lito de Guzman para gagawa ng kwento against us and Lian at saka sa mga lawyers? Yun po ang tanong namin, mga kababayan. So, hanggang doon lang po, hanggang ipatawag kami uli sa, kung lulutuin nila yung kaso, i-recommend nila na may kaso kami. Pero as far as we're concerned, lahat na ng abogado na nakakausap ko, wala po kami ginagawang krimen. Pero, Segjeng, kahit naman na i-recommenda ng NBI na kasuhan, yung piskalya naman na magdedesisyon That's right. kung merong probable cause at ididiretso sa korte. Tama, Yun po, diba? yun po. At doon pa lang sa DOJ, malaki na ang chance natin kasi alam ko, ang mga tao dyan, hindi mga house show na mga kinuha lang basta-basta, mga mercenary. They have been there, mga dedicated lawyers. They have been there, si Chief Padulyon, sila Mike Goodjo, yung mga tao dyan na mga matagal na naninindigan sa hustisya. Sila po ay matitino ng mga tao, yung mga secretary dyan, mga undersecretary, may laking paniwala natin that they will not weaponize, they will have a case build up and they will dismiss cases which have no basis in truth and in fact. Pero mukhang madidismiss dahil sabi nga ni Attorney Mark Tolentino kanina, walang kalaman-laman yung affidavit. Ibig sabihin niya nga mababaw yung mga aligasyon. So yun po, mga kababayan, yun lang po, pasensya na, my good friend Melvin, hinamon mo ako magsalita, yun lang po ang masasabi ko. Nagtataka po ako bakit sa tagal ng magkaibigan tayo, sa tagal ng kilala mo ako,
kilala mo yung mga tao na mga mahal ni Duterte, pero umiwalay ka at ikaw pa ngayon ang parang nagaharas sa mga tao ni Duterte. So, yun lang po mga kababayan. Okay. Okay, wag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo.